Good day mga ka-eco. So ngayon magre-reassemble tayo ng ating 24 volts pure off-grid solar setup. So yan, na-assemble ko na to sa previous video. Ito ang gagamitin nating diagram. Nag-sketch lang ako dito sa Paint. So yan yung nakita kong pinakamagandang diagram niya. Tara! So yan, tabuo na natin. So ayan, so dito tapos na tayo. So itetest na natin, buksan muna natin. So ayan, so una itong battery. Ayan, gumana naman. Ayan, so sunod natin tong inverter. Buksan natin. Okay, so ayan, bumukas din naman, no. So dito, pagbukas ko nung PV or yung panel natin, hindi nagbukas yung MPPT natin kasi meron pang hindi maayos na pagkakabit. So explain ko lang yung mga function ng bawat components, mga ka-eco. So ito yung MPPT natin. Sa previous vlog ko, makikita nyo kung gaano ka-efficient yung bato ng harvest na itong MPPT na to, no? So kung saan ko ito binili, nakalink dun sa description. Ayan, so ito naman yung breaker box natin. So kulang pa tayo ng safety dito, no? Naglalagay tayo ng surge protection, SPD dito. Ayan. So, bakit ito yung napili kong inverter, mga boss? So, ang presyo nito is nasa 3.7. Pero nakasale ko kasi ito nakuha, baka mga nasa 4,000 na to ngayon. Pero kung nakasale, 3.7 pa rin, 3.8 ganyan. So, ito kasi is, makikita nyo, 24 volts na siya. Ayan yung brand niya, so like that. So, 24 volts, nakalagay dito, ito yung peak niya, no, 10,000 watts. Pero ang continuous nito is nasa 2,000 watts, no? Ayan. So, kaya ako na ganito is para kung sakali mag-upgrade tayo ng 24, galing din ako sa 12 volts. So, nag-24 na kagad ako, mga boss, kasi ganun din naman yung gagawin nyo, no? Kung ako sa inyo, kung may konting budget kayo, mag-start pa lang kayo ng solar setup, mag-24 volts na kagad kayo, no? Ayan, so balik tayo dito. Ito kasi wala tong high voltage disconnect. So pure harvest lang din to. Meron din tong low voltage disconnect kaso masyado mababa. So ang gagawin nyo is bibili kayo ng external na module para sa high voltage disconnect, which is ito yon. So ito yung HBD.
So pag masyado nang nag-overcharge yung battery natin, ito yung pipigil mo, no? So isa-set mo lang dyan yung voltage. For example, ito, buksan natin. Ayan. So ito, ayan. So pag nag 24.9, magre-reconnect na yung pag-harvest. So sa 26.4, mag-i-stop na yung harvest. Volts, 26.4 volts. Pag na-reach na yan, mag-i-stop na yung harvest. So ito naman yung LVD, kabaligtaran nito. Pag na-reach nito yung DOD ng 24 volts natin, which is 24.5, papatayin niya yung buong system, no? And then ito naman yung reconnect niya. So 0.6, no? Ibig sabihin nun, etong 24.5 plus 0.6, dun siya magre-reconnect, mga boss, no? Ayan. So yun yung mga function niyan. Tapos etong relay naman, etong low voltage disconnect. Okay, so itong LVD or low voltage disconnect, pag na-reach niya na yung na-set mong low voltage, ito terminate niya yung relay, SSR relay, and then itong SSR relay naman na to, ito turn off niya lang yung outlet, hindi yung pure sine wave 60Hz inverter natin. So, yung outlet lang, ito lang outlet ang ito terminate niya. Pero ito gumagana pa rin tong pure sine wave 60Hz inverter natin. Okay, so since na-explain ko na in summarize yung mga function ng bawat components na yan, sinummarize ko na lang para mabilis, pero may mga tutorial din naman yan sa YouTube, yung mga ibang ka-DIY natin. So ayan, so ito nga pala yung battery ko. Ayan yung pinaglumaan ko lang yan ng dun sa e-trike. Hindi na ganun kaganda yung performance na itong mga lead acid na to. So for the meantime, since wala pa tayong budget, ayan lang muna. Kaya naman yan yung ceiling fan natin at saka ilang ilaw, no? So yun lang naman ang pinaka purpose lang naman itong setup na to, na pure off-grid setup natin, is para lang talaga siya sa brownout. So yun yung purpose niya. So sa ngayon, hindi pa tayo masyado makakatipid sa kuryente since ganyan pa lang tayo, and ang panel ko nga pala is nasa 200 watts pa lang. So hindi niya pa kaya yung mga malalaking appliances, pero itong inverter na to, kayang-kaya niya na. So ayun, kaya ito ang pinili ko para maganda yung upgrade path natin. So ito din, kaya na ito hanggang 720 watts. So maganda na yun, goods na yun. So ito lang ang kailangan ko. Pag nakapag 24 volts 100 Ah tayo na battery, tingin ko kaya na yung 0.5 natin na aircon. Tapos pwede na rin tayo mag ref. Kasi kung pure upgrade kayo ng 12 volts, mga boss, mga ka-eco, pag na-reach nyo na yung pinakang max nun, mag-upgrade din kayo sa 24 volts, mga boss. Maniwala kayo sa akin kasi mas efficient talaga ang 24 volts kaysa sa 12 volts, no? Pwede rin naman kayo mag 12 volts, kaya lang ang mahal kasi ng mga wire. So mas lalo kayo mapapamahal doon. Imbis na mag-start na lang kayo ng 24 volts, kahit naka 1K lang yung inverter nyo, pero 24 volts, magdagdag na lang kayo ng inverter ulit, no? Kung gusto nyo. Kung gusto nyo, mag-toroidal na kayo na inverter para mas maganda. So sa ngayon sa akin ito pa lang, pero ang ganda ng upgrade path nya. Pwede siya sa mga large appliances, no? Kasi malakas ang inverter natin. Battery lang ang may nasa talaga sa atin sa ngayon, kasi yun nga, inulit ko, ang purpose na itong off-grid setup na to is para lang talaga sa brownout sa ngayon. Pero once na nakapag-upgrade tayo ng lahat ng ibang components like yung panel at saka battery, ayan, magagamit na natin yung mga large appliances natin, no? So kagaya ng washing, nung mga natin, espresso maker, air fryer, yan, magagamit natin yan lahat. Pero sa ngayon hindi pa talaga. In the future magagawa din natin yan. So yun, mas maganda mag 24 volts na kagad kayo. Yung panel nyo, kung may 200 watts kayo, i-series nyo na yon, i-24 volts nyo na kagad. Mag 24 volts na rin kayo ng ganito kasi mas efficient talaga.
mga boss. So, pero hindi ko naman inaano yung mga naka pure off-grid na 12 volts ha. Okay rin naman yun. So, yun nga, may kanya-kanya kasi tayong purpose. So, yun. Maraming salamat mga Eko. So, ito yung setup ko guys. So, ito yung lumang e-bike battery, e-trike battery. Yan. Luma na yan, medyo hindi na ganun kaganda yung performance. Tapos, ito ay 60 Ah battery ng sasakyan. So halos same na din sila ng capacity kasi ito medyo damage na rin, no? So siniris ko lang sila para maging 24 volts. So 24 volts system tayo. So ito nakasaksak ko sa extension sa kwarto dito. So ayan, dito siya nakasaksak. So ayan yun, yung extension na yun. Ito yan, galing dun sa dito. Ayan yung solar system natin. Ayan yung extension na yan. Ayan yan, bumaba dito. Ito siya. Pinaikot ko lang kasi mahaba yan. So ayan, kaya niyang paganahin yung aircon. Kaso naka-low lang siya, low thermostat. Kasi hindi na kaya ng battery. Pero naka-free tayo, no? Free aircon lang tayo ngayon. Kayang-kaya. 187 watts. And 24 volt system tayo. Ayan, mga lead acid battery. And 194 watts yung binabato ng ano. Grabe ka efficient, no? 7 amps na. Oh, 199. 200 watts lang ang panel natin mga boss. So, ito, napakaganda nito kung ako sa inyo. Kuha na kayo ng gantong MPPT. Legit siya. Tinester ko na rin yan. Legit yung bato niya mga boss. Yan, 6.9 amps. 6.9 talaga yun sa tester natin. Kuha na kayo ng ganito. So, same halos siya ng performance ng LED. So, yan. Ito yung load natin. So, itong extension nandito yan sa may kwarto divider. And, so, nakasaksak yung aircon. Pero naka-low lang yan. Low lang siya. Yan yung load natin. Tapos, ito naman. Ito yan, papunta sa ceiling. Dito yan, papunta sa ceiling fan. Ayan. Tapos yung ilaw na yan, solar din yan. Ayan, kasama din yan sa linya. And then, eto, ilaw sa labas. Ayan. Okay, so mga ka-Eko, ito yung solar panel natin. So may kita nya, hindi pa permanent yung mga panels kasi wala pa tayong budget para dun sa railings. So yan lang muna yung nilagay ko. Ito yung sa mga connect dun sa ano natin, chargeable fan. So yan lang muna ginawa ko for the meantime. Pag nagkaroon ng budget, lalagyan natin, i-fix natin yan. And kung mapapansin nyo, ganyan yung orientation, yung facing nya, hindi natin sinunod dun sa roof. So explain ko kung ba't ganyan yung facing nya. Okay, so yun nga guys, explain ko lang kung ba't naging ganyan yung facing at or yung orientation ng dalawang 100 watts natin na solar panel. Kasi meron akong ginagamit na app at tinry ko lang, no, sinubukan ko lang kung accurate yung app na yon. So ang nakalagay doon dito sa specific na lugar dito sa amin is ganyan yung magandang, yung gantong effective na facing ng ating mga solar panel. So yan, tinest ko lang naman, pero syempre kung i-fix ko yan is lalagyan natin yan ng railings at isusunod na natin yan dun sa facing ng ating roof, which is nakatutok siya sa east, no? So yun lang mga ka-Eko, yan. Kaya ko lang naman ginanyan yung facing yan is para lang matest kung accurate nga yung nandun sa may apps. Yan. So yun, subscribe kayo sa channel natin mga ka-Eko, no? And maraming salamat. Thank you for watching.